Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko dahil Kamara at Palasyo tila tuluyan na umanong bumaligtad. Iniwan na nga ba ang gobyernong Agba ni Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kumpirmadong handa ng mag-take over sa Palasyo anumang oras at Toby Chanco may bagong malaking pasabog sa publiko na siyang tila ikagigimbal umano ni Marcos Jr. Ano kaya ito? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Isa-isa na pong iniiwan si Bongbong Marcos. Iniiwan na etong Malacanang, iniiwan na po. Nako, eto ha, pakinggan nyo yung sasabihin ng kakampi nila mismo. At kitang-kita na may katotohanan yung sinasabi. Tingnan po natin. Tingin nila maaariglo nila iba. Pero si Sara, sa tingin nila hindi na maaariglo yun. Kahit, maging totoo tayo, kayo pa, paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maaariglo si Sara o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo maaareglo si Sara o hindi? Eto po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo maaareglo si Sara. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas may topak to si Sara. Mas mahigpit. In short. Yan po kahit sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sara. Hindi mo to pwedeng pakiusapan. Kaya nga naman naggugumahol. Napapansin nyo ba? Naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sara. Dahil hindi nila maaareglo si Sara. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan. Pero kay Sara walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang daming nakinabang sa ghost projects. Ang daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sara, ang daming makukulong na politiko. Yan yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw nila si Sara. Kahit sino na lang wag si Sara. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sara, hindi. Legit po yan. Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung nagtanong na yan? Hindi ko alam kung sino tanong Parang, instead na ang media ay matuwa dahil hindi paliligtasin ni Sara etong nakawan sa ghost projects na binabudgetan ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong. Parang hindi ba parang bias? Parang hinuhusgahan natin yung tatakbong presidente dahil parang nahuhusgahan sila na maaareglo sila. Di ba? I mean, walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at malutas itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko, ang unang papasok sa tanong mo, di ba, dapat paano kaya masisiguro ni Sara na mananagot lahat? Madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Ganun di ba? Hindi parang yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sara di ba? Parang doon nakapanig aking opinion lang naman yan Siyempre, entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Kaya tanong ko rin sa inyo, si Sara ba pwedeng areglohin? Ako sa tingin ko, hindi. Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo? Pero ito matindi rito.
Etong nagsisiwalat na ito, kakampi to ni Bongbong Marcos. Remember, ito pa ang campaign manager nila nung 2025 election, itong alyansa. Alyansa ni Bongbong Marcos. Alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. At ito, yung sinasabi na sinermo na ni Bongbong Marcos, si Tambaluslos, sa harap niya. Ibig sabihin, nasa inner circle, itong si Chanco. Kaya mas kapanipaniwala dahil yung sinabi niya, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma, tumanggap ng pera. Na pinatunayan din nung 18 Marines. Na kada hearing, paglabas, inaabutan ng folder. Di ba? Tumutugma-tugma na. Nagko-connect the dots na. Ito po ay hindi DDS. Kakampi nyo po ito. Pero kasi, ang karakter, hindi mo pwedeng siraan yan. Pwede mong siraan ng taong bayan. Halimbawa, si Sara. Sinisiraan na magnanakaw, etc. etc. Pero deep inside, yung totoong nagsasabi ng naaayon sa katunayan, na alam nila yung karakter ni Sara, hindi malalagyan. At nakikita naman, yung dahilan, kumokonek din, kung kaya bakit binabakbakan si Sara. Marami talagang mananagot, kaya humanda kayong mga magnanakaw kayo. Hindi lang, nung panahon ni PRRD, adik lang ang mananagot, tsaka itong mga, isa pa mananagot kayong mga komunista kayo. Mananagot kayong mga NPA kayo. Ayaw ni Sara yan. Pati kayong mga kurap, lagot kayo. Hindi nyo maaareglo si BP Sara. Tingin ko hindi. Yung iba ba, pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Ay, medyo matigas yan. Alam mo, ako, ito aaminin ko sa inyo. Halimbawa, ako, nailagay bilang sa opisina, hindi maaareglo. Pero, posibleng maawain eh. Pwedeng mapakiusapan. Bibigyan muna ng warning. Pag inulit mo pa yan, pakukulong na kita, tipong ganun. Si Sara, hindi mo pwedeng pakiusapan. Period ka agad. Yun yung punto niya. No. Kasi meron namang mga politiko na pwede mong pakiusapan, medyo maawain. Diba? Hindi ko sinasabing masamang tao si Sara, pero si Sara ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Hindi pwede yung maawain. Dahil loko-loko demonyo na tong mga to eh. Diba? Grabe magpahirap sa Pilipinas. Kaya saktong-sakto si Sara. Saktong-sakto siya. Hindi pwedeng pakiusapan. Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Kasi Lenny ang Robredo. question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Kunyari lang sir, kunyari lang, Lenny Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them, pero hindi Tingnan mo yung focus nila, no? Nandoon sa kalaban. Hindi yun ang issue. Dapat ang sinasabi ni, alam mo, ang binabanggit ni Chanco, yung hindi mo siya pwedeng pakiusapan patungkol doon sa mga ghost projects, flood control scandal. Hindi yung issue ito ng yung ibang tatakbong presidente. Diba sana ang tanong paduktong doon sa ano-ano yung mga hindi pwedeng maareglo kay Sara. Hindi involve yung personality. Ang ini-involve, ang binabanggit si Lenny, si Erwin Tulfo, hindi yun. Ang issue yung korupsyon. Ang bihira, oh. Saan napupunta? lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Diba? Ayun, ang ganda nung sinabi. Pasok, di ba? Anong punto niya? Bakit ngayon wala pa rin nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno? Or napakiusapan? Kasi hindi lang isa lang daw ang magdidesisyon. Pero si Sara hindi. Pag dinesisyonan niya yan, period ka talaga dyan. Diba? Kahit nga yung tatay, alam naman natin yung kahit nga yung tatay, hindi sinunod eh, diba? Kung sinunod ni Sara, yung tatay niya, wala tayong problema ngayon. Walang magnanakaw na nakaupo sa mataas na posisyon.
Nang dahil sa hindi sumunod si Sara sa tatay niya, kaya nakaupo yan si Marcos eh. At nakakapagnakaw si Tambaluslos. Nauunawaan po natin ang ibig sabihin. Iba po si Sara. Ibalik ko ngayon sa usapin. Ngayon ba may napapanagot? Diyan pa lang napakagandang halimbawa na. Bakit? Hindi lang isa magdidesisyon. Malay mo yung nagdidesisyon ngayon yung asawa pala. Malay mo adik yung asawa. Hindi pala sila nagdidesisyon. Bakit walang napapanagot? Malay mo nagdidesisyon yung driver. Kung tatanggap ng pera o hindi. Hindi natin alam. Diba? Hindi. Malay natin. Diba? Yung anak pala ang nagdidesisyon. Ibig sabihin, walang tayo. Pagka inisip mong talaga yan, bongbong na bongbong eh. Diba? Bongbong na bongbong. Hindi mo na nga malaman kung sino bang bumubulong kay bongbong eh. Parang wala na sa katinuan eh. O lumalambot ba o hindi? Di ba? Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. Yon, ang ganda nung sinabi. 1,000,000% hindi maaareglo si Sara. So, ibig sabihin, siguro. Gaano ka sigurado? 1,000,000%. Ano ba yung 1,000,000%? Parang bukas, lilitaw ang araw. Pagdating sa gabi, siguradong lalabas ang buwan at magdidilim. At kinabukasan, lilitaw ulit ang araw. At pagdating ng gabi, lilitaw ulit ang buwan. Ibig sabihin, parang ganyang kasigurado. 1,000,000%. Kalaban po itong nagsasalita. Kaya nga naman, gusto ng Pilipino talaga si Sara eh. Dahil yan ang kailangan ng Pilipino. Yung 1,000,000 na ipamimigay niya sa bawat Pilipino. Yung 1,000,000 na kasiguraduhan na hindi makakaligtas lahat ng magnanakaw ng ghost projects. Hindi makakaligtas itong flood control, scandal, masterminds. Yan. Kaya, BP Sara, ibigay mo na yung 1,000,000 sa bawat Pilipino. Yung 1,000,000, 1,000,000%. Kailangan nang matapos talaga itong nakawan. Pwede ba isama mo na yung mga rebelde sa Pilipinas? Yung mga makakaliwa, yung mga komunista, yung mga naghahasik, yung mga terorista, hahasik ng lagim sa Pilipinas. Para matapos na tayo. Matanong ko lang kayo, doon sa mga nakapunta na sa Davao, na hindi taga Davao hindi taga Davao, pero nakapunta na sa Davao. That exactly, sana ang magawa ni BP Sara sa Pilipinas. Maging parang Davao. Pwede ka maglakad sa kalsada, safe, walang addict, walang drug lords, walang mga rebelde, walang mga NPA. Alam naman natin kalat ng NPA yan before, di ba? Mga terorista. Yan yung gusto mangyari sa Pilipinas. Yan ang kayang i-offer ni BP Sara. According dun sa kalaban si Chanco. Malinis. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yun at alam din ko. Saktong-sakto yung sinabi. Halimbawa, ikaw si Tambaluslos. O ikaw na lang, tumatanggap ka ng maleta. Halimbawa, ikaw si Trillanes, nakinabang ka. Halimbawa, ikaw si Dilima, tumanggap ka ng envelope. O halimbawa, ikaw yung Quadcom na nabibigyan ka after hearing. Gugustuhin mo ba si Sara makaupo? Alam mo, hindi mo maareglo. Ito alam Alam to ng mga politiko. Sa circle nila, alam nila kung sino mo pwede mong bigyan ng pera. Si Sara. Mapapahiya ka kay Sara pag bibigyan mo ng pera. Yan ang kailangan nating presidente. So ngayon, yung mga magnanakaw nagtutulong-tulong. Gusto nilang maglagay ng presidente na pwede nilang lagyan. Next po. Kanina po napag-usapan natin na si BP Sara ay hindi mo pwedeng aregluhin kung ikaw ay magnanakaw, mamamatay tao, korap. Hindi mo pwedeng pakiusapan, diba? Sa isang banda. Ngayon, tatanungin ko po kayo, eto ba, kung hindi si BP Sara, halimbawa ma-impeach o mapatay ni Marcos si Sara, halimbawa lang, at ito,
ang maupo dahil wala na silang kalabang Sara. Halimbawa lang, sa tingin ba ninyo, maaareglo to? Mapapakiusapan? Kayo na humusga ha? Sige, pag-usapan natin. Trabaho muna. Yan ang sagot ni Naga City Mayor Leni Robredo at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umuugong nilang tambalan para sa 2028 presidential elections. Magkasamang nag-inspeksyon si Robredo at Dizon para sa Oplan kontra Baha sa Naga City. Lalong umugong ang Leni-Vince tandem nang may magpaskil ng ilang poster ng dalawa sa Cebu. Tandem naman kami ngayon. Tanong, teka muna. Tanong, ito ba ang dalawa? Sa tingin ninyo, kung ang magnanakaw, si Marcos at saka si Tambaluslos, maaareglo o mapapakiusapan? Si Vince Dizon at si Leni? Okay na, sumagot. Halimbawa, si Trillanes ang nagnakaw. O si De Lima, mapapakiusapan kaya itong si Leni at saka si Dizon? Bigyan ko pa kayo isang gandang halimbawa. Isang malaking multi-awarded na korporasyon sa Pilipinas. Malaking malaki. Pero hindi nagbabayad ng tax. Sa tingin ninyo, maaareglo si Leni at saka si Vince Dizon? Kasi nakita silang magkasama. At meron pang mga poster o tarpaulin na for president tsaka for vice president. Ako tatanungin ninyo, ituloy nyo yan. Ituloy nyo tumakbo kayong parehas nang mapahiya na kayo. Na once and for all, yung tinklawan, mailagay na natin sa inodoro. Ang titigas ng mukha sa totoo lang, nakakainis na sila. Hindi sila nakakatulong para solusyonan itong problema sa Ghost Projects. Kumakampi pa. Dahil lang sa kanilang galit kay Sara. Kaya sige, tumakbo na kayo. Leni, pakiusap, tumakbo ka na. Na matuldukan ka na. Na tumahimik na yung kulto mo. Siguro naman pag natalo ka ulit, aaminin nyo na. Tapos na kayong pinklawan. Ikaw, isa ka pa, Dizon. Wala ka rin kwenta. Tumakbo ka na. Wala ka rin namang nagagawang... Kita mo yung Ilocos ni hindi mo mapuntahan ni wala kang masabing masama. Andyan daw ang nakawan. Andyan ang Ghost Projects. Tapos pagsasamahin to. Ito, pag pinagsama mo itong dalawa, it shows that you are really desperate. Na talagang wala nang gustong matindi-tinding kumalabang kay Sara. Puro latak na eh. Di ba? Pero alam nyo kung anong pahiwatig nito? Bongbong Marcos is desperately courting Leni. Aminin natin, kahit tayong mga DDS, alam natin, hindi mananalo si Leni. Pero alam natin, si Leni ang pinakamalakas na pwedeng lumaban kay Sara. Una, babae sa babae. Tapos, andyan ang pink. Although kakaunti na sila. Pero, meron pa rin silang grupo. Tapos, pag pinondohan ng pera ni Bongbong Marcos ng gobyerno, may pakinabang. Diba? So, kita mo nakipagkita nung sinabi ni Sara na tatakbo siya, nakipagkita agad siya kay Leni. Ngayon naman, si Vince Dizon na alam natin na isang protector ni Bongbong Marcos, obviously, that is public knowledge. Pinuntahan naman para tingnan yung Naga. So, talagang agresibo na silang nililigawan si Leni dahil si Leni ay tumanggi na. So, syempre, they have to do their part. Kung hindi, sa kulungan sila pupulutin. So, lahat ng pupwedeng gawin, gagawin nila para tumakbo si Leni. Sa trabaho. Trabaho muna. Ang tagal pa. Ang tagal pa ng eleksyon. Ang dami pa namin kailangan trabaho. Trabaho muna na. Alam mo yung sagot mong yung Vince Dizon? Trapong-trapo. Di ba? Wala kang nang natatrabaho, animal. Trabaho ka muna dyan. Ganyan din ang sinasabi ng amo mo si Bongbong Marcos. May natrabaho ba siya? Saan? Ang mga proyekto. Hanggang ngayon, ang taas ng gasolina, wala siyang magawa. No. Asan ang mga infrastructure?
Kaisa-isang tulay, binuksan niya. Ninakaw pa niya sa Duterte. Pati tulay, ninanakaw niya. Pati credit, ninanakaw ni Bongbong. Anong trabaho pinagsasabi mo? Lahat po na nagnakaw sa ghost projects, ganyan ang sinasabi. Trabaho muna. Huwag nyo nga kaming lokohing dalawa. Trapong-trapo dating ninyo. Mga kapatid, Naku, next po tayo. Ito muli pag-usapan natin itong Marines. Kumpleto ang 18 nagpakilalang security aid ni Zaldico nang dumating sa tanggapan ng NBI kanina. Kaugnay ito sa investigasyon sa kanilang mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project. Ayon sa kanilang abogado na sila Vito Baligon, dala nila ang ilang dokumento na nagpapatunay na empleyado ni Ko ang kanyang mga kliyente. Aminado ang kanilang abogado na hamon ang pagkuha ng mga ebidensyang magpapatunay na empleyado nga dati ni Ko ang kanyang mga kliyente. Ito okay. Una, kompleto sila. Ngayon, nagpa-interview din sila isa-isa. So happy na kayo. Diba? Kasi wala naman silang tinatago eh. Alam mo, nakausap namin to itong mga to. At yung kanilang sagot talagang hindi mo matatawaran. Talagang consistent. No? Ngayon, bigyan natin ng diskusyon itong issue nila na mahirap daw patunayan dahil tinatanong kung empleyado ba talaga sila ni Zaldico. Alam mo sa akin, hindi issue kung empleyado sila o hindi. Bakit kanyo? Marami namang sa Pilipinas, hindi naman kailangan ng, pwede ka namang kumuha ng driver mo. Nililista mo pa bang empleyado? Pero itong mga to, labas-pasok sa Kongreso. Hindi ka naman pwedeng maglabas-pasok doon nang wala kang ID. Di ba? Halimbawa, ako tanungin mo, empleyado ba ako ng SMNI o hindi? Bahala ka na mag-isip, wala akong pakialam. Basta ako may programa sa SMNI. Hindi na issue kung may ID ako, wala. Naiintindihan? Kasi, alam mo, nililigaw nila yung usapin dito. Bakit nila dinadala na kung empleyado talaga, meron ba silang patunay na empleyado? Hindi. Hindi po kailangan ng patunay na ID para lang mapatunayan na sila yung empleyado, hindi. Ang dami po nilang pictures. Nakakapasok sila sa Kongreso. Kasama nila si Zaldico. Sila ang nagdi-deliver ng pera. Diba? Kasi nga, yung ID, nung wala na sila sa kay Zaldico, kinumpis ka na. Pero syempre, may picture yan. No, ang punto lang natin, hindi naman issue na ID lang ang patunay na ikaw yung naging empleyado. Gaya ng halimbawa ko sa inyo. May ID ako, wala. Alam ko, isa ako sa anchor ng SMNI. May programa ako eh. Hinga mo ako ID. Kung wala ako, di panuorin mo yung video ko. Same thing dito. Tingnan nyo yung pictures. Ang dami nilang pictures. Makakapasok ba ako sa Kongreso? Basta-basta? Sila nakakapasok. Sila mismo naghahatid. Pagkatapos ng Quadcom hearing, binibigyan nila ng envelope. Yung mga nag-hearing. May lamang pera. Yun yung isang hurdle namin dahil yung contract certificate of employment mahirap makakuha dahil wala na si Zaldico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Zaldico. Yun. So okay na yun. So kayong media, wag nyo nang paikot-ikutin na nahihirapan sila, ganun-ganun. Hindi. Ang issue dito, meron silang proof na empleyado sila ni Zaldico. Media. Period. Halimbawa, yung mga litrato, nakasama nila si Zaldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Zaldico, mga ganun po. Tutol naman si Baligod sa naunang mungkahi ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Sabi ni Baligod na pupulitika na umano ang investigasyon ng NBI. Inaalam ng NBI kung may malakas na ebidensya ang kampo ng mga dating bagmen laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatira nila umano ng mali-malitang pera. Ilan daw dyan? Dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Member. Kaya nga napupulitika na eh. Dahil tingnan mo tong NBI director. Sinong pinupuntirya? Yung Marines, pati abogado pinupuntirya. May mga nahahatira na pera ng gabinete ni Bongbong Marcos. At hindi lang gabinete, pati si Bongbong Marcos nahatiran. Yung anak niya na si Sandro, merong picture, nahatiran din. Halimbawa, si Secretary Pangandaman, siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes, siya mismo ang tumanggap. November 2020. Kaya Pangandaman,
Ha? Kaya ka pala tahimik. Pero tandaan mo, hindi ka namin tatantanan. Hanggat hindi ka magsisiwalat. Oh. Alam mo yan kasi tumanggap ka rin. Ikaw mismo tumanggap eh. 5 nang mag-resign si Secretary Amena Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa isyu ng May delikadesa pa ba to? Ikaw ang budget secretary, tumatanggap ka ng malita? Wow. Wow. Delikadesa ka mo? Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.